Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa isip ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace ay napapatanong siya na kung sa papaanong nagawa niyang makaligtas, at mukhang hindi na ito tao pa. Ngunit mas nanlaki naman ang kanyang mata, dahil sa nakita niyang bitbit ni Qian Yuwon ang nawawalang maalamat na cold ice staff ng kanilang Northern Sea Ice Palace. Matagal na ang nakakalipas sa northern part ng Yunnan Province ay may isang meteor ang nahulog mula sa kalangitan, ay si Dan Yong, ang nagtatag ng Northern Sea Ice Palace at ang master ng ice art sa panahon na iyon, ay sinubukan na magpanday ng isang sandata na gawa sa nahulog na meteor sa kalangitan, ngunit gamit lamang ang meteor ay hindi nila nagawa ang matuno ito, kaya naman ay hinaluan na lamang nila ito ng purong ginto upang magawa na ma-refine. Ang walang kapantay na sandatang ito ay ipinanganak mula sa prosesong iyon at ito ay naging ice-cold staff. Gayunpaman, isa itong higit pa sa isang sandata, dahil ang cold ice staff na ito ay tinawag nilang isang divine relic at inilagak sa kailaliman ng Memorial Hall ng Ice Palace kung saan nakatago ang kanilang mga ancestral tablets ng mga nakaraang naging Palace Master ng palasyo, kasama na din ang kasabihan ng mga ito, na kung sino man ang makatanggap ng cold ice staff kasama na ang kapangyarihan na nakapaloob dito, ay siyang hihirangin na tunay na master ng palasyo. Napasabi naman sa kanyang isip ang tumatayong Palace Master na ang sacred relic na hawak-hawak ng estatwa ng nagtatag ng kanilang Northern Sea Ice Palace na nakatayo sa harapan ng kanilang palasyo sa main hall ay kahawig ng kung ano ang hawak ni Qian Yuwon. At hindi niya naisip na kahit ang muling pagkabuhay ng Dragon Turtle ay nag-umpisa dahil sa kanyang kapatid, at ang Palace Lord ay nagawang wasakin ang mga selyo ng Ice Crystal Stone sa paghahanap sa divine relic na ito. Nang bigla naman siyang inasar ng kanyang pamangkin na kung ano ang sinasabi nito kanina patungkol sa demonic cult leader, dahil dito ay nenas naman siya sa sinabing iyon ng binata, kaya naman ay agad nitong tinawag ang ating bida, upang labis nitong ipagtaka. Matapos ay sinabi nito kay Qian Yuwon na nais niyang makausap ito kaagad, sa nangyari ay napatanong naman ang binata na kung ano ang nais nitong gawin, at biglaan na lamang na gustong kausapin ang pinuno ng demonic cult ng harap-harapan, ngunit nakakasigurado siya na ang ating bida ay hindi mag-iiwan ng kahit na sinong buhay sa mga taong nais na kuhanin sa kanya ang essence core ng Dragon Turtle. Nang nagtaka naman ito dahil sa biglaan na lamang kumilos ito palayo. Kaya naman sa pagtataka ng mga ito, ay napasabi ang binata na sa tingin niya ay natural lamang na magtutungo ito sa mga kasamahan niya matapos na magawa nitong makaligtas, at kahit na ganun ay para siyang nabunutan ng tinek sa lalamunan, dahil kung namatay ang demonic cult leader, ay ang lahat ng kanyang ipinaglalaban ay dito na magtatapos. Dahil kahit ano pa man ay ang kanyang uncle ang pinakamalakas sa kanila sa Northern Sea. Nang bigla naman na nagutos ang elder na nasa tabi nito na igapos ang tumatayong Palace Master, na agad naman nilang sinang-ayunan, kaya naman nang kumilos ang mga ito upang sundin ang ipinag-uutos ng elder, ay agad naman silang inatake ng tumatayong Palace Master. Kaya naman ay napatanong ang elder na kung nais ba talaga nito na manlaban hanggang sa kanyang huling hininga. Na sinagot naman ito na ang matandang kagaya niya na walang kakayahan na kahit hawakan ang kanyang hibla ng buhok ay walang karapatan upang maglakas ng loob na kaharipan siya, dahil kapag nagawa ng maayos ang sitwasyong ito, ay wala kahit sino sa kanila ang papatawadan niya. Nang nagpalabas naman ito ng malakas na chi sa kanyang katawan habang sinasabihan ang mga nakapalibot na kung susubukan nilang lumapit ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin sila. Matapos ay naiinis siyang napasabi na hindi na mahalaga ngayon ang patungkol sa essence core ng Dragon Turtle, dahil sa ang sitwasyon niya ngayon ay ang hidwaan sa loob ng Ice Palace, kaya naman ay kailangan niya na maiwasan ang pakikialam ng Demon Cult Leader sa kahit na anong paraan, at kung mangangako ito na hindi manghimasok, ay magagawa niyang maresolba ito, matapos ay agad naman itong kumilos patungo sa kinaroroonan ni Qian Yuwon. Nang napasabi naman ang elder sa binata na kailangan nilang pigilan ito dahil ang nais ng taong iyon ay ang makuha ang kanilang divine relic, sa isip naman ng tumatayong Palace Master ay kailangan niya munang makuha ang divine relic mula sa ating bida, dahil kapag napunta ito sa kamay ng kanyang pamangkin na si Dan Baekhyun,
ay ang kahit ang kanyang matuwid na layunin ay mawawala ng ganon-ganon na lamang. Sa kinaroroonan naman ni Xian Yuun ay hindi naman sila makapaniwala na nagawa nitong makaligtas sa pambihirang sitwasyon niya sa ilalim ng kuweba, nang napasabi naman si Moon Gyu na sinabihan na niya ito na huwag na nitong tatakutan sila sa mga sitwasyon na ganito, dahil kung sakaling may kung anong mangyari sa kanya ay hindi na niya alam ang gagawin pa, na sinang-ayunan naman ni Heobong at sinabihan ng ating bida na tandaan niya ang sinasabi nito sa kanya. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na mukhang nagawa nga niyang mapag-alala ang lahat, kaya naman ay sa tingin niya ay kailangan na niyang pansinin ang patungkol sa bagay na iyon, nang napatanong naman sa kanya ang Grand Guardian patungkol sa hawak nitong staff, dahil kahit na ang essence core ng Dragon Turtle ay talagang napakalakas, ngunit ang cold energy sa staff na kanyang pinipigilan gamit ang kanyang chi ay mukhang hindi isang ordinaryo lamang. Sabi naman ng ating bida na ito ay ang nawawalang divine artifact ng mga taga Northern Sea Ice Palace. Sa gulat ng mga ito ay napasabi naman si Wang Hul na kagaya nga ito ng nasabi sa kanila ng binatang si Dan Baekhyun, at ito ay ang divine artifact na sinubukan na hanapin ng kanyang namayapang ama na isang Palace Lord. Nang napatanong naman si Moon Gyu na kung ibibigay ba niya ang divine artifact na ito sa batang Palace Lord, na sinagot naman nito at sinabi na ikinukonsidera na niya ang bagay na iyon, ngunit ang staff na ito ay may kakaibang kung ano. Nang bigla naman na dumating ang tumatayong Palace Master, kaya naman ang makalapit ito, ay agad naman siyang pinahinto ng Grand Guardian. Dahil doon ay napasabi naman siya na nais lamang niya ang makausap ang Lord Xian Yuun, na sinagot naman ito at sinabi na ang kanyang kapalaran ay ang kanilang cult leader ang magpapasya, at binalaan na niya ito at sinabihan na maghintay lamang. Naiinis naman itong napapasabi sa kanyang isip na para sa kinabukasan ng kanilang Northern Sea Ice Palace, ay kailangan niya na ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang nararamdaman, at ang kanyang dangal ay wala lamang para sa kanya, matapos ay agad itong napaluhod, at malakas na sinabi na nais niya ang makausap ang pinuno ng demonic cult. Sa nangyari ay sinenyasan naman ni Xian Yuun ang Grand Guardian, kaya naman ay agad niyang tinanong ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na kung ano ang nais nito na pag-usapan nila. Matapos ay agad nitong iniuntog ang kanyang sarili sa sahig, at sinabi na nais niya na humingi ng tawad para sa kanyang pagnanasa sa essence core ng Dragon Turtle. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay sinabi nito na nais niyang makakuha ng mataas na cultivation sa pamamagitan ng pagkuha ng essence core ng Dragon Turtle, na isang walang hanggang kayamanan at spirit elixir, ngunit dahil sa nagawang mapaslang ito ng Demon God, ay ang kanyang pagkagahaman ay wala na sa lugar, at alam niya na labis niyang nadismaya ito ngunit hinihiling niya na pagbigyan nito ang kanyang paghingi ng kapatawadan. Sabi pa nito na naiintindihan niya na ang paghingi nito ay hindi sapat, at muli ay tatalikudan na niya ang patungkol sa essence core ng Dragon Turtle kasama na din ang mga labi nito. Ngunit kung naisin din ni Xian Yuun na iselyo ang Ice Palace, o di kaya ay hingiin ang pagpapawalang bisa na pakikipag-alyansa ng mga ito sa Orthodox Murm Alliance at maging kakampi ng kanilang demonic cult ay gagawin niya kaagad. Dagdag nito na kung papayag siya na pagbigyan ang kanyang dalawang kahilingan, ay handa siya na ibigay ang lahat ng kanyang nanaisin. Sa nangyari ay napasabi naman si Heobong na anong lakas ng loob nito na magbigay ng kondisyon sa kanilang demonic cult leader. Sa narinig naman na iyon ng lahat ay nagtataka sila na kung tama ba ang kanilang narinig na handa itong iselyo ang palasyo. At ang ibig sabihin lamang nito ay handa nilang itigil ang lahat ng opisyal na aktibidad, at ibigay ang kanilang nasasakupan sa labas ng Northern Sea, na maging si Wang Hul ay napasabi din sa kanyang isip na mukhang nilulunok nito ang kanyang pagmamalaki sa sarili para sa kanyang dahilan, ngunit kahit wala ang bagay na iyon, ay ang tadhana ng kanilang Northern Sea Ice Palace ay nakasalalay pa din sa kanilang demonic cult leader na si Xian Yuun. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na ano ang mga nais nito sa kanya. Sabi nito na ang una ay hinihiling niya dito na huwag nang makisali sa problemang panloob ng kanilang palasyo, dahil ang bawat mga sect ay may kinakaharap na kanya-kanyang mga problema, at hinihiling niya ang pag-unawa niya sa usaping iyon,
at ang ikalawa naman ay ang hawak nito sa kanyang kamay ay ang divine artifact ng kanilang palasyo, kaya naman ay nagpapakumbaba siyang humihiling na ibalik niya ito sa kanya. Nang bigla naman na dumating ang binata kasama ang isang elder at sinasabi na hindi ito maaari, dahil hindi dapat na ibigay ng ating bida ang divine artifact na ito sa kanyang uncle, dahil sa kanina lamang ay mayroon itong sinasabi, at ito ay dahil sa ang demonic cult leader ay namatay na sa ilalim ng kuweba, ay walang kahit na isa sa mga kasamahan nito sa demonic cult ang makakalabas pa ng buhay sa lugar na ito. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang tumatayong palace master, at tinanong ang binata na kung anong lakas ng loob nitong makisali sa pag-uusap ng dalawang pinuno, matapos ay agad niyang sinugod ito, na agad naman na hinarangan ng Grand Guardian. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang tumatayong palace master, at matapos na masalag ito, ay agad naman siyang tumilapon sa di kalayuan, at nang makatayo ito ay napasabi siya sa kanyang isip na mas mabagal pa itong kumilos kumpara sa kanya, subalit nagawa pa din niyang mapahinto ang kanyang pag-atake, at gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil kapag ang Qinggong na ang usapan ay mas nakakalamang ito sa kanya. Matapos ay sinabihan naman ng Grand Guardian ang binata na magpatuloy ito sa kanyang sinasabi kanina. Kaya naman ay ipinagpatuloy niya at sinabi na isinaad ng kanyang uncle na kung wala ang presensya ng demonic cult leader, ay walang dahilan para sa kanila ang matakot para sa mga natitirang mga miyembro ng demonic cult, na agad naman na pinasinungalangan ng tumatayong palace master at sinabihan ng ating bida na huwag itong maniwala sa mga sinasabi ng isang bata, dahil wala siyang sinasabi na ganung mga bagay. Dagdag nito na ang kanyang sinabi lamang ay naging masyado lamang silang mayabang. Kaya naman ay kung wala ang proteksyon ng kanilang pinuno sa demonic cult, ay hindi sila matatakot sa mga ito. Matapos ay sinigawan nito ang binata at sinabi na totoong hindi siya nararapat bilang isang young palace lord, dahil sa papaanong niya magagawang maresolba ang sigalot sa kanilang palasyo kung aasa lamang siya sa mga taong labas kagaya ni Qian Yuhun, na sinagot naman siya nito na hindi niya naisip na manggagaling pa mismo sa kanya ang mga salitang iyon. Matapos ay tinanong nito ang tumatayong palace master na hindi ba siya ang nagpadala ng mga puwersa mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect upang magsanhi upang mahirapan ang kanyang ama, at ang kaharipan nito ang kanyang kamatayan. Sa nangyari ay natigilan naman dito ang tumatayong palace master sa sinabi ng binata sa kanya. Matapos ay agad naman na nagtungo ang puwersa ng bawat panig sa kanilang sinusuportahang partido, sa panig ng binata, at sa panig ng tumatayong palace master ng Northern Sea Ice Palace. Nang bigla naman na nagsalita ang binata at sinabi na kung hindi ba naaalala ng ating bida ang ginawa nilang kasunduan bago magtungo dito, dahil kapag nagpatuloy pa ito sa panghihimasok sa kanilang sigalot sa palasyo at ibibigay sa kanya ang divine artifact, ay ang kanilang palasyo ay ibibigay sa kanilang demonic cult ang lahat ng kanilang nanaisin. Dagdag pa nito na hindi ba ay pinirmahan din niya ang kanilang kontrata noong sila ay nasa Kaifeng pa, at iyon ay ang nag-iisang nagbubuklod sa kanilang palasyo at sa pakikipag-alyansa nito sa kanilang demonic cult. Nang sinigawan naman siya ng tumatayong palace master na kung sino ba siya para irepresenta ang kanilang palasyo at gumawa ng kontrata, na sinagot naman din ng binata na sino din ba siya para irepresenta ang kanilang palasyo dahil sa hindi naman siya ang opisyal na tagapagmana ng naiwang posisyon ng kanyang ama. Nang napasabi naman sa kanyang isip ang tumatayong palace master na mukhang ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Dahil kahit pa nakakairita ito para sa ating bida, ay hindi naman ito makakapagdesisyon ng madalian sa harap ng mga miyembro ng buong Northern Sea Ice Palace, at kahit hindi pa siya panigan ng pinuno ng demonic cult na si Qian Yuhun, ay ang kanyang pamangkin na si Dan Baekhyun ay tanging matatanggap lamang ay ang galit ng lahat ng mga nandito sa lugar na ito. Kaya naman ay kailangan niya na masigurado na hindi manghihimasok sa usaping ito ang puwersa ng demonic cult dahil sa usaping panloob lamang ito ng kanilang palasyo. Matapos ay tinawag nito ang kanyang pamangkin na si Baekhyun at sinabihan na kung mananatili pa din siya na umasa sa mga taong labas sa mga usaping kagaya nito, at tinanong kung sa tingin ba niya na ang mga miyembro ng palasyo ay susunod sa kanya kapag nagawa nitong makuha ang divine artifact sa kamay ng Demon Lord ay nagkakamali siya.
Napasabi naman dito ang binata na hindi siya makapaniwala dito dahil sa siya ang kung sino na nagmamakaawa sa harapan ng Demon Lord upang makuha lamang ang sandatang iyon, at alam niya na dahil lamang sa hindi niya magawa ang mabago ang kautusan ng kanilang founding ancestor ng palasyo. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida na kung ano naman ang patungkol sa kautusan na iyon. Sabi ng binata na ito ay ang huling habilin sa kanila ng nagtatag ng kanilang palasyo, at ito ay ang kung sino ang makagawang makakuha ng kanilang divine artifact, ay dapat nakilalanin bilang ang kanilang true master at ang bagong Palace Lord ng Northern Sea Ice Palace. Sa nangyari ay napasigaw naman na nagmamakaawa ang tumatayong Palace Master at sinasabi nito na kailangan niya na magdesisyon ng tama, dahil kung ibibigay ng ating bida ito sa kanya, ay ang palasyong ito ay susuporta ng buong buo sa kanilang demonic cult, na agad naman na tinutulan ng kanyang pamangkin at sinabi sa ating bida na huwag itong papaloko sa mga salitang nanggagaling sa kanyang uncle. Nang bigla naman silang pinahinto ni Xian Yuun at tinanong sila na kung ang binanggit ba nila ay ang kung sino ang magawang makakuha ng divine artifact ay ang magiging true master ng Northern Sea Ice Palace, dahil base sa kanyang pagkakatanda ay ang divine artifact na kanilang binabanggit ay nasa kamay na niya. Sa nangyari ay natigilan naman dito ang dalawang nag-aaway sa sandata dahil sa sinabing iyon ng ating bida. Sa isip ng tumatayong Palace Master ay napapatanong siya na kung anong ibig sabihin ng Demon Lord sa sinabi niyang iyon. At mukhang nagbibiro lamang ito habang hawak-hawak ang kanilang divine artifact, ngunit sa isip naman ng mga miyembro ng demonic cult ay ang kanilang pinuno ay hindi marunong magbiro, dahil totoong nais nito na makuha ang buong Northern Sea Ice Palace. Ngunit sa isip ni Moongyu ay ang plano nila ay ang magkaroon lamang ng eksklusibong pakikipag-alyansa sa mga ito, at napatanong na kung hindi ba sila maapektuhan dahil sa sitwasyong ito. Nang bigla naman na napasabi ang tumatayong Palace Master sa ating bida na hindi ba sobra na ang binibitawan nitong salita sa kanila, dahil ang kanyang hawak ay ang kanilang divine artifact ng palasyo, at wala na itong kinalaman papatungkol sa usapin sa Dragon Turtle. Dagdag ng pamangkin nito kay Xian Yuun na masaya siya at nagagalak sa nagawa nitong tulong sa kanya, ngunit kung ang mga taong labas na kagaya niya ang magiging Palace Lord ng kanilang palasyo, ay hindi ba magagalit ang lahat ng kanilang nasasakupan? Tinanong naman sila ng ating bida na hindi ba na ang mga salitang kung sino man ang magagawang makuha ang divine artifact na ito, ay ang magiging tunay na master ng Northern Sea Ice Palace. Na agad naman na sinagot ng tumatayong Palace Master na ang utos na iyon ay ipinapasa lamang sa mga may dugo ng Dan family, at hindi iyon isang deklarasyon na nakalaan para sa lahat ng tao sa mundo, na agad naman na sinang-ayunan ng kanyang pamangkin at sinabi na tama ang sinabi ng kanyang uncle. Nang ibinagsak naman ni Xian Yuun ang sandata sa lupa ng malakas, at sinabi na masyado siyang nagagalak sa mga nangyayari, dahil kung matatandaan niya ng tama, ay wala namang sinabi sa mga nakasulat patungkol sa mga taong labas. Sa nangyari ay napatanong naman sa kanya ang binata, ngunit hindi naman siya pinansin pa nito, at agad na lamang na inatake ang lupa patungo sa dalawa. Sa nangyari ay gulat naman sila. Nang matapos ang ating bida sa kanyang ginawa, ay lumantad dito ang mga kataga na kung sino man ang makagawang makakuha ng Cold Ice Staff maging ang nakatagong kapangyarihan nito ay ang tangi lamang na may karapatang maging kwalipikado upang maging Palace Lord. Matapos ay tinanong sila ni Xian Yuun na kung hindi ba ito ang nakaukit sa estatwa ng kanilang tagapagtatag ng Northern Sea Ice Palace na nakatayo sa harapan ng main hall. Sa nangyari ay namangha naman dito ang binata dahil sa napadaan lamang ang Demon Lord sa lugar na iyon ng kaunting sandali. Ngunit nagawa pa din nitong maalala ang kung ano ang mismong nakaukit doon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay tinanong ni Xian Yuun ang lahat na kung sa tingin ba nila ay nagawa lamang niyang makuha ito ng ganun lamang kadali, dahil kung ganun nga, ay bakit ang kanilang pinaglangkudan noon na mga Palace Master ay hindi nagtagumpay na makuha ito hanggang ngayon. Sa isip naman ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace ay napapasabi siya na maaaring ang kanilang Young Palace Master ay ang totoong may karapatan sa kanilang trono. Ngunit ang kakayahan naman nito ay walang-wala pa, bukod doon ay hindi din niya magawa ng maayos ang pagkukultivate ng kanilang White Divine Art.
Sabi pa nito na ang tumatayong Palace Master naman nila ay maaaring isang malupit na pinuno ng kanilang Northern Sea Ice Palace, ngunit siya ay isang traidor na nagawang magpapasok sa kanilang palasyo ng mga taong labas, nagawang gisingin ang Dragon Turtle, at naghatid sa kamatayan ng kanilang nakaraang Palace Lord. Nang bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa buong paligid at napapasabi ang mga ito na hindi maipagkakaila na tama ang sinasabi ng Demon Lord. Bukod doon ay hindi ba ang kanilang pinuno din ang nagawang makapatay sa Dragon Turtle na hindi nagawa ng kanilang nakaraang Palace Lord? Hindi din niya nagawang mapasuko ang halimaw na iyon, at ang taong ito ay ang nagligtas sa kanilang lahat. Sinang-ayunan naman ito ng isa pa at napasabi na higit pa sa mga iyon ay nagawa din itong makita at makuha ang divine artifact na inaakala nila na habang buhay nang mawawala. Sa narinig naman na usap-usapan sa paligid ng binata ay hindi naman nito nagustuhan ng lahat dahil sa mukhang nagkakaroon na ng pag-aalinlangan ng lahat ng kanilang mga miyembro sa palasyo, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa nagpadala ang kanyang uncle ng sound telepathy sa kanya at sinasabihan siya na ngayon ay mukhang alam na nito ang kung ano ang nagawa niya. Kaya naman kung ang sitwasyon na ito ay hindi nila magagawang maresolba ngayon, ay ang kanilang palasyo ay mahuhulog na sa kamay ng Demon Cult. At kahit pa hindi niya hiniling ang bagay na iyon at ang tangi lamang nais ay ang pakikipag-alyansa ay wala nang magbabago pa, sa nangyari ay wala naman nang naisagot dito ang binata. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may kung sino sa kanilang mga kasama ang nagpadala ng sound telepathy at sinabi na dahil sa silang dalawa ay may dugo ng Dan family, ay siguro naman ay alam nila ang sekretong nakatago sa utos ng kanilang founding ancestor. Sabi pa nito na ang divine artifact, ang Cold Ice Staff ay kusang pumipili ng karapat-dapat na maging master. At ano ba sa tingin nila ang kwalifikasyon para doon? Walang iba kung hindi ang dugo na dumadaloy sa kanilang Dan family. Sa nangyari ay napasabi naman ng tumatayong Palace Master na tama ang kanyang sinabi, dahil kahit gaano pa kalakas ang isang demonic cult leader, ay hindi naman siya pipiliin ng kanilang divine artifact, at sa pamamagitan nito ay ilalantad niya ang kahinaan nito. Habang pinagmamasdan lamang sila ng ating bida, ay bigla naman siyang tinawag ng tumatayong Palace Master at sinabi na hindi ba nito alam na ang kanilang divine artifact, ang Cold Ice Staff ay may pananghahawakan na sagradong kagustuhan sa pagpili ng kanyang magiging master, dahil ang espiritu ng kanilang mga ninuno ay nakapaloob sa sandatang iyon. Sa nangyari ay napatanong naman dito ang ating bida na kung ano naman ang patungkol sa bagay na iyon. Sabi nito na kung hindi siya nagawang piliin ng divine artifact ay hindi siya maaaring matawag bilang ang true master, dahil doon ay napatanong naman ang ating bida na kung magagawa ba nito na masabi na siya ang true master ng sandatang ito. Sa narinig na ito ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace ay masaya itong napasabi na kinagat ng isang ito ang kanilang patibong. Kaya naman ay masigla nitong sinabi na ang divine artifact ay ginawa ng kanilang founding ancestor ng Northern Sea Ice Palace, kaya naman ay natural lamang sa kanila ang mapatunayan nila ang sagradong kagustuhan ng kanilang mga ninuno, dahil doon ay agad naman na itinusok ni Qian Yuwon ang sandata at napasabi na kung ganon ay titignan niya kung tama ba ang pruweba na sinasabi nila sa kanya. Sa nangyari ay napaisip naman dito ang binata dahil sa mabilis lamang silang binigyan nito ng pagkakataon, ngunit sa isip naman ng tumatayong Palace Master ay masaya itong napapasabi na dahil ito sa nagawa niyang hawakan ang Cold Ice Staff ng ganon lamang kadali kaya naman ay nakakasigurado ang Demon Lord na ang mga ganong klase ng bagay ay hindi umiiral, kaya naman ay magsisisi ang Demon Lord sa ginawa niyang ito sa pagbibigay sa kanila ng tiyansa. Matapos ay tinuro nito ang kanyang pamangkin upang manguna, kaya naman dahil doon ay naiinis itong napasabi sa kanyang sarili na mukhang iniisip ng isang ito na marami siyang kakulangan kaya naman ay nagyayabang ito sa kanya, dahil doon ay wawasakin na lamang niya ang kumpiyansa na mayroon siya. Matapos ay agad naman itong lumapit sa sandata, at habang nanginginig na inilalapit nito ang kanyang kamay, ay napapasabi siya sa kanyang mga ninuno na huwag nilang hahayaan na mapunta lamang sa isang traidor ang kanilang divine artifact. Nang bigla naman siyang nabigla dahil sa kakaibang puwersang lumabas mula sa sandata, dahil doon ay sinabihan siya ng isang elder na gamitin nito ang Ice White Divine Art, dahil kailangan niyang matagalan ito upang magawang piliin ng divine artifact,
ngunit dahil sa lakas ng puwersang ipinapalabas ng sandata, ay biglaan na lamang siyang napabitaw, at tumalsik sa di kalayuan. Sa nangyari ay napasabi naman ng Elder na noong oras na ginamit nito ang kanyang Ice White Divine Art, ay nagawa siyang itaboy ng Divine Artifact, at mukhang ang ibig sabihin ito ay hindi siya ang napili ng kanilang Divine Artifact bilang ang kanyang Master. Sa isip naman ng tumatayong Palace Master ay sinasabi nito sa isip niya na ang batang iyon ay may kung ano na hindi pa nalalaman, kahit na ang dugo ng Dan family ang isa sa kwalifikasyon para dito, ay hindi naman sapat iyon dahil sa mas may importante pa. Dagdag pa niya na gaya ng kanyang naranasan kanina lamang, ay upang maging isang master ng Divine Artifact ay kailangan na mayroon itong malakas na panloob at malakas na puwersa ng yelo upang magawang mapasuko ang sandata, at dahil sa isa lamang siyang 5th layer ng kanilang White Ice Divine Art Cultivation, ay masyado pa itong malayo upang makuha ang ganitong klase ng bagay. Matapos ay sinabihan nito si Qian Yuwon na kung maaari na ba niyang patunayan ang kanyang sarili, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida. Kaya naman nang makalapit, ay masaya itong napasabi na ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon ay sa wakas ay nangyari na, dahil kapag siya ay nagawa ng mapili ng Divine Artifact, ay walang kahit na sino maging guardian man ito o mga elder ang magagawang tumutol sa kanyang mga desisyon. Matapos na hawakan ito ay mayabang naman niyang sinabi na makikita nilang lahat ang pinakamalakas na anyo ng kanyang Ice White Divine Art, matapos ay agad naman na naramdaman ito ng lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Nang maya-maya lamang ay bigla siyang natigilan dahil sa ang Frost Force ng sandata ay tumatagos sa kanyang palad, at kahit pa matapos niyang magawa ang Ice White Divine Art sa pinakamataas na nitong level ay hindi pa din magawa ang mapasuko ito, at bukod doon ay mas may nararamdaman siyang kakaibang puwersa ng pagtanggi sa kanya, kaya naman ay napatanong siya sa sandata na kung bakit siya nito inaayawan. Nang tinawag naman siya ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na kung magpapatuloy pa ito ay nakakasigurado siya na manganganib ang kanyang buhay, kaya naman ay kailangan na nitong umatras. Ngunit galit naman siyang sinabihan nito na huwag niya siyang patawanin, dahil ang katawan na kanyang taglay ay ang rurok ng hangganan ng buong Northern Sea, matapos ay may malakas na puwersa ng enerhiya ang kumawala sa kanyang kinaroroonan. Nang matapos naman ng ilang sandali ay nang mapasuko ito ay napapatanong siya na kung sa papaanong nangyari ang ganito, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa sinabi ni Qian Yuwon na ngayon na nagawa na nitong mahawakan ang Divine Artifact gamit ang kanyang sariling kamay, ay naiintindihan naman na niya siguro, dahil ang ibig sabihin niya sa sinabi niya kanina ay inisip ng mga ito na isang biro, ay hindi niya magagawang ibigay sa mga ito ang Divine Relic na Cold Ice Staff.